Indeed that love is blind, so blind. At dahil sa bulag ka, nangangapa ka sa dilim. Hindi mo alam kung ano ang dinadaanan mo. Hindi mo alam kung tama o mali ba ang ginagawa mo. Ang alam mo lang ay nagmahal ka. At dahil sa bulag ka, mas lalo kang nag-iingat dahil ayaw mong mabunggo, madapa, at masaktan. Masarap naman talaga magmahal, pero hanggang kailan mo itatago at sasabihin sa taong yun na mahal mo siya? Hanggang kailan mo itatago sa kanya kapag wala na siya or sumama na sa iba? Hanggang kailan? Tinuruan ko ang sarili kong huwag magselos. Wala naman kasi akong karapatan magselos. Unang-una, magpinsan kami at pareho kaming lalaki. Pangalawa, hindi niya naman ako mahal na tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Mahal niya nga ako, pero bilang kuya, bilang pinsan. Tsaka, gusto niya lang naman daw akong kasama. Alam kong pareho kaming sabik sa kapatid na lalaki. Kasi, dalawa silang magkapatid. Siya at si Jessica. Ako naman, sa 4 na magkakapatid, ako lang ang lalaki. Baka nga dahil sabik lang kami sa kapatid na lalaki, yun na lang ang isipin ko. Yun na lang ang dapat kong itama ang mali. Pero hindi talaga eh. Mahal ko talaga siya. Bakit ganun? Ang hirap. Kailangan lumipas ang ilang buwan. Pinilit kong bigyan ng chance ang closeness namin ni Jake. Okay kami ngayon, pero minsan naiilang pa din kami sa isa't isa. O baka ako lang ang naiilang kasi super touchy pa din niya. Lagi niya ako niyayakap sa pagtulog. Minsan nagugulat na lang ako bigla siya nung yayakap kahit nasa public kami. Bumibigay ang prep ko ng palihim. Buti na lang ang alam ng lahat ay magpinsan kami. Madalas ko ding napapansin yung mga titig at ngiti niya na nang aakit. Minsan, pag natutulog siya katabi ko, tinititigan ko siya habang natutulog. Natatempt akong halikan siya. Natatempt akong ikis yung mapupulang labi niya, pero pinipigilan ko. Pero hindi nakakaligtas ang pisngi niya sa halik ko. Lagi kong inaayos ang kumot niya. Paano? Napakalikot matulog. Binabantayan ko siya habang natutulog. Hinahawi ang buhok niya na parang nagpapatulog ng bata. Hanggang doon ko lang naman siya kayang pagsilbihan. Kahit sa pagtulog lang ay maalagaan ko siya. Mahawakan, matitigan at mahalikan. Kahit sa pagtulog lang, may paramdam ko sa kanya ang pagmamahal ko. Kahit na ako lang at nakakakita sa pag-aalagang ginagawa ko. Kahit sa pagtulog lang. May times din naman na pinapatulan ko yung yakap niya, pero bumibitiw kaagad ako. Alam mo na, umiiwas, tsaka wala akong tiwala sa sarili ko. Mamaya, bumigay na naman ako sa charm at pagiging sweet niya. Dagdag mo pa ang hotness at kagwapuhan. Torture te. As usual, lagi pa din ako may topak. Madalas akong tupakin, lalo na kapag nariyan ang girlfriend niya. Topak plus selos equals volcanic eruption. Kapag tinotopak naman ako, alam niya na kung paano ako pangitiin ulit. At yun ang kinakainis ko. Kasi gusto kong mainis ako sa kanya ng matagal. Pero bumibigay naman kaagad ako sa panunuyo niya. Minsan, naisip ko mali siguro na binigyan ko pa ng chance sa closeness namin. Kasi lalo lang na ipamukha sa akin ng puso ko na si Jake ang tunay na tinitibok nito. 20 years old na ako at last year ko na sa college. Sa wakas, last year na lang ng paghihirap. Gagraduate na din ako sa course na Business Management. Si Jake naman ay 17 years old na noon at freshman naman sa same school na pinapasukan ko. Sabi niya, doon din daw siya mag-aaral para magkasama pa din kami. Kumuha siya ng kursong marketing
Nagulat nga ako kasi ang alam ko, gusto niya mag-marine transport. Kaso wala sa school namin yung marine transport. Kaya marketing na lang ang kinuha niya. Sabi niya kasi ayaw niya mahiwalay sa akin. Kinilig nga ako ng palihim noon nang sabihin niya yun. Tatama rin kasi ako mag-aral pag hindi tayo same ng school. Sambit niya. Wala na sila ni Jellic. Expected naman yun. Pero may bago na naman siyang girlfriend ko. Mas magandang sabihin na syota lang. Pinaikling short time relationship. At shit. Ako naman nagkaroon din ng madaming girlfriends. Hindi sa pagmamayabang pero isa daw kasi ako sa heartthrob sa school. Yun yung sabi nila. Pero may isang naging girlfriend ako na binabalik-balikan ko. Yun si Jonah. Siya lang kasi yung matyaga sa akin. Kahit ilang beses ko siya nasasaktan. Special naman talaga si Jonah sa akin. Hindi ko lang talaga mapigil ang sarili kong magkamali. Kuya, ramdam ko mahal na mahal ka ni Jonah, sabi ni Jake. Nakatambay kami sa favorite naming tambayan malapit sa school. Alam ko naman yun. Di ko lang talaga maiwasang magkamali. Parang ikaw, papalit-palit ka din ng girlfriend. Pero meron pa rin nag-iisang mas matimbang sa lahat. At si Jonah yun. Nga pala kuya, malapit ka nang mag-graduate. Saan mo gusto magtrabaho? Kahit saan. Kung sino ang unang tumanggap sa akin, sagot ko. Nalulungkot ako kasi mawawala ka na sa may himig na lungkot yung boses niya. Okay lang yun. Gagraduate ka din naman. Nakangiti kong sagot sa kanya. Ngumiti na lang din siya pero mababanaag mo ang lungkot sa mga mata niya. Bumuntong hininga muna ako saka nagsalitang muli. Hanggang kailan kaya tayo ganito? Tanong ko. Habang nakatingin sa malayong lugar, naramdaman kong tumingin siya sa akin at ngumiti. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya sa tanong ko. I mean, yung tayo. Yung closeness natin hanggang kay tumingin ako sa kanya. Habang nabubuhay tayo, close pa din tayo. Makaramdam ako ng comfort sa sagot niya ngayon. Kaya nginitian ko siya. Sorry Jake kung madalas na masungit si kuya sa'yo. Okay lang naman sa akin yun. Sanay na ako. Tsaka, sana wag mo nang ulitin yung time na hindi mo na ako pinapansin. Nahihirapan kasi ako. Nagkatitigan kami. Pero kaagad kong binawi. Kung alam niya lang sana kung ano talaga ang nararamdaman ko sa kanya. Kung gaano ako kasaya pag kami lang dalawa. Pag sinabi ko naman na mahal ko siya, hindi bilang pinsan, baka umiwas siya sa akin. Kinontento ko na lang ang sarili ko sa mga ngiti at tingin na nagpapakilig sa akin. Hanggang kailan nga kaya? Sana kayanin ko ang habang buhay na itago sa kanya kung anong status niya sa puso ko. Hindi ko alam kung ano ang patutunguhan namin. Napagkwentuhan din namin kung ano ang mga pangarap namin sa buhay. Sabi niya, gusto niya kahit may mga asawa at anak na kami, ay magkasama pa din kami. Gusto niya magkatabi lang ang mga bahay namin. Gusto niya sa Davao na kami tumira, sa lupa ng lolo at lola namin, kung saan ako lumaki. Madalas ko kasi ikwento sa kanya na ang sarap tumira sa probinsya, lalo malapit kami sa dagat. Gusto niya daw maranasan yung buhay ko dati sa probinsya. Nakakatuwa kasi kasama ako sa mga pangarap niya. Tara na, tapos na ang lunch break ko. May quiz kami ngayon, pag-aaya ko sa kanya. Saka kami sabay na naglakad papasok ng school. Proud na proud ako kasi pag magkasama kami dalawa, napapasok ng school ay pinagtitinginan kami. Pareho ba namang heartthrob? Alam sa school na magpinsan kami. Hindi ko maiwasan mapangiti. Lalo na sa mga babaeng hindi matinag sa kakatiting sa amin. Alam ko naman na mas gwapo na sa akin ang pinsan ko. Pero natutuwa pa din ako kasi sa dami-dami na nakakagusto sa kanya ay ako pa rin ang lagi niyang kasama.
Nung pauwi na kami, as usual, magkasabay pa din kami. Naghihintayan kasi kami. Kahit pa na minsan, nauunang matapos ang klase ko. Ganoon din siya. Hinihintay niya ako pag nauuna siyang hindi ko na lang masyado isasama sa kwento ang mga girlfriend namin. Nag-e-exist naman dapat sila sa kwento. Pero mas gusto kong i-focus yung kwento sa amin dalawa ni Jake. Kilala mo ba si Enzo, kuya? Sino yun? Sagot ko. Bago lang siya sa lugar natin. Gustong makipagkaibigan. Okay. Nag-aaya siya makipag-inuman kasama ang mga tropa natin. Gusto ko pumunta tayo. Gusto ko kasing uminom. Nag-away kasi kami ni May, ang bagong girlfriend niya. Okay. Wala namang pasok bukas, tsaka sabik na din sa alak itong lalamunan ko. Hindi kong sagot sa kanya. Mukhang tinamaan ka na sa May na yun. Seryoso ka na ba sa kanya? Madalas niya din kasing nakukwento si May sa akin. Di ko alam eh, sabay tawang pilit. Mukhang tinamaan na nga itong pinsan ko kay May. Nakaramdam ako ng bitterness, pero pinilit ko lang baliwalain. Kumain muna kami ng hapunan, saka dumating si Jake. Nagmamadali akong ayain dahil nagsimula na daw ang inuman. Malaki din ang bahay nila Enzo. Mukhang mas may kaya sila sa buhay kaysa sa amin. Tumuloy na kami sa loob at pinakilala ni Jake si Enzo. Kuya, siya si Enzo, bagong tropa. Inabot ko ang kamay ko at nag-shake hands kami. Nagkangitian. Gwapo si Enzo, walang duda. Matangkad, maputi at singkit. Pero yung feature niya ay parang Japanese. Mukhang maalaga sa katawan kasi makinis at firm ang muscles niya. Para siyang pinabatang Paul Jake, yung sa PBB dati. Ito naman si Kuya Ryan, pinsan ko, sambit ni Jake. Tropa, sabi ko kay Enzo. Yun yung way ko ng pag-welcome sa kanya. Tropa, sagot naman ni Enzo na nakangiti. Ayun, dating gawi. Inuman, alaskahan, yosi dito, yosi doon, at tawanan na walang humpay. Mukhang okay si Enzo. Mukhang makakasundo ko. Nalaman kong first year college na pala siya at varsity sa school nila. Kilala nga daw siya bilang si Dynamite sa school nila dahil lagi siyang MVP sa basketball. Kakahiwalay niya lang daw sa girlfriend niya. Na-sense kong babaero din si Mokong. Mas madalas akong kausapin ni Enzo, kaya parang close na kami. Minsan napapansin kong tumitingin si Jake sa gawin namin kasi mas madalas ko nga kakwentuhan si Enzo. Hindi ko alam kung ano yung nakikita ko sa mata niya pag tumitingin siya sa amin. Nagsiselos kaya siya? Napapangiti na lang ako. Halos lasing na ang lahat pati si Jake. Naparami kasi ang inom niya. Ako naman ay sakto lang. Lasing lang pero hindi lasing. Isa din kasi ako sa tumatagal pagdating sa inuman. Ako yung tipong nagliligpit pa ng pinag-iinuman habang yung iba ay tulog na. Yung iba sa kanila ay nakatulog na. Yung iba naman ay pinagtripan ang mukha. Pinagdodrawingan. Nakakatawa. Balak sana nilang drawingan sa mukha si Jake pero pinigil. May respeto kasi sila sa akin kahit papaano. Kasi ako yung medyo matured mag-isip sa lahat. Hindi na kami nagpaalam. Kailangan na naming umuwi ni Jake. Hinakay ko siya habang naglalakad. Walking distance lang naman yung bahay namin. Doon ko na lang muna siya patutulugin sa amin. Mukhang close kayo ni Enzo ah. Pautal niyang sabi habang naglalakad. Lasing na. Lasing na lasing kasi siya. At minsan, naduduwal at pinipigil mapasuka. Okay naman siya maging kaibigan. Pagkapasok namin sa bahay, ay patakbong tinungo ni Jake ang toilet. Malamang, susuka. Kasi kanina pa siya naduduwal kakapigil ng suka niya. Hays,
Hindi pa din ako matalo-talo ni Jake pagdating sa inuman. Magpas kalahating oras na, hindi pa din siya lumalabas ng banyo. Balak ko kasing maligo muna bago matulog. Kaya hinintay ko siya lumabas ng banyo. Pinutok ko na, kasi hindi pa din lumalabas. Walang sumasagot. Jake, medyo malakas kong sambit. Habang kinakatok, wala pa ding sagot. Ano ba, buksan mo na tong pinto. Kanina ka pa dyan. Katok pa din ako ng katok. Kung wala pa ding sumasagot, ay kinuha ko na yung spare key at kaagad kong binuksan. Nagulat ako at nakahiga si Jake sa toilet habang puro suka ang paligid niya. Hays, walang pinagbago. Ganyan na ganyan ang setup namin dati pag sobra siyang nalalasing. Tumayo ka dyan, ako na magpapaligo sa'yo. Hindi naman nabago sa amin ang magsabay maligo at ang paliguan siya. Ganoon kasi siya pag sobrang lasing. Pinilit niyang tumayo pero naduduwal pa din. Hinang-hina pa din siya at minsan ay parang natutumba. Kaya inalalayan ko uli. Nag-alangan akong hubaran siya kasi parang may iba na naman akong naramdaman. Tinanggal ko muna ang tuwalyang nakatapis sa akin kaya hubot-hubad na ako. Sinimulan kong tanggalin ang mga damit hanggang sa brief niya na medyo nag-aalangan. Nang mahubad ko lahat ng saplot niya ay napatitig ako sa mukha niya na nakapikit noong time na yun habang nakatayo. Bumaba ang tingin ko sa katawan niyang pinapangarap kong maangkin hanggang sa pagkalalaki niyang noon ay natutulog. Naramdaman kong hindi magtatagal ay magagalit na ang Junjun ko. Kaya muli kong kinuha ang tuwalya at itinapis sa sarili ko. Baka makita ni Jake na tinitigasan ako ng dahil sa kanya. Binuksan ko na ang shower. Sinimulan ko na din siyang shampoohan. Sinabunan ko ang katawan niya na lalong nagpagalit kay Junjun ko. Iniwasan ko masagi ang Junjun niya. Umupo ako para maabot ko ang mga paa niya upang masabon ko din. Nung nakatayo na ulit ako, ay nagulat ako sa inasta niya. Nakapikit pa din siya, pero kinuha niya ang kanang kamay ko at idinikit sa pagkalalaki niya. Napatigil ako dahil sa kaba at sa sensasyong nararamdaman ko. Hindi ko ginalaw ang kamay ko na noon ay dikit na dikit sa arin niya. Parang napako ako. Sige na kuya, huwag ka na mahiya. Namumula na yata ako. Ay oo nga, namumula nga naman talaga ako. At salamat sa alak dahil namula ako. Nakapikit pa din siya pero nakangiti habang binangkit ang salitang yun. Nilabanan ko ang isip ko. Sinabon ko ng bahagya pati ang mga friends ni Junjun niya. Hindi ko kayang tagalan kaya inalis ko kaagad ang kamay ko. Pero pinigilan niya. Sige pa kuya. Idinikit niya uli yung kamay ko sa ari niya. Nakaramdam akong nadidibugan siya dahil dahan-dahang tumitigas ang pagkalalaki niya. Alam ko na ang gusto niyang mangyari. Parang may sumigaw sa isip ko. Bawal. Kaya binawi ko kaagad ang... Nagulat ako sa sumunod na ginawa niya. Kinabig niya ako palapit sa kanya. At nanlaki ang mga mata ko na mabilis niyang nailapat ang mga labi niya sa pagkakagulat ko. At sa pagkakasabik na maranasan ulit yun, hindi ako nakapalag. Ramdam ko ang pananabik niya. Pinilit niyang buksan ang mga labi ko na noon ay nagsisimula na din kumilos. Dahil sa sensasyong dala ng mga halik na yun. Naging mapusok ang mga halikan namin. Pakiramdam ko, nasa langit ako ng mga oras na yun. Pakiramdam ko na ibsan yung matinding uhaw na nararamdaman na siya lang makakapuno. Naramdaman ko ang unti-unti niyang hiniwalay ang mga labi niya. Nanatili ako. Ayoko makita niya
Ah, ah, alam mo bang mahal na mahal kita? Matagal na. Mahinang sambit niya na Minulat ko ang mga mata ko. Nakita ko, hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Mahal na mahal niya daw ako. Nananaginip pa ako. Gusto ko maluha sa saya. Sumakit ang ulo ko bigla. Parang hindi kaya i-process ng utak ko ang mga nangyayari. Gustong gusto ko yung mga naririnig ko, pero hindi ko na alam ang gagawin. Baka lasing lang siya kaya niya nasabi, o baka nagkamali lang. Madaming katanungan sa isip ko at hindi ako handa. Yumuko lang siya at nagsimulang humikbi. Bakit mo nagawa sa akin to, May? Nakapikit siya pero tumutulo ang mga luha niya kasabay ng tubig na umaagos mula sa shower, at doon ako mas nagulat. After all, hindi pala ako ang nasa isip niya habang hinahalikan ako at sinasabi niyang mahal na mahal kita. Umasa na naman ako. Sa bagay, paano niya naman mamahalin ang isang tulad ko? Lalaki, kuya at pinsan niya. Masakit. Nasasaktan ako dahil nasasaktan siya. Mahal niya si May at nasasaktan siya. At ang mas masakit ay yung halik na yun at mga salitang yun ay hindi pala para sa akin. Naramdaman ko na lang na tumutulo na din pala ang mga luha ko. Niyakap ko na lang siya. Yakap na para iparamdam na nakikiramay ako sa nararamdaman niya. Parang may sinasabi ang isip ko na hanggang dyan ka na lang, huwag ka nang umasa. Malayang tumulo ang mga luha ko. Hinayaan ko silang umapaw kasi pakiramdam ko punong-puno na ako. Ang nararamdaman ko sa kanya ay dapat ko nang itago habang buhay. May mahal na siyang iba na hindi ko pwedeng tutulan dahil wala ako sa pwesto. Dahil wala ako sa pwesto para gawin yun. Mamahalin ko na lang siya ng patago. Binanlawan ko siya at naligo na din ako. Lumabas na kami sa banyo habang akay-akay ko siya. Tumuloy na kami sa kwarto ko sa itaas. At inabutan ko din siya ng mga damit na susuotin niya. Hirap na hirap siyang magbihis dahil sa sobrang kalasingan. Tutulungan ko sana pero pinigilan ko ulit ang sarili ko. Nakatihaya siya habang nakatalikod naman ako sa kanya. Ipinagpatuloy ko ang luha ko ng tahimik at hindi niya naririnig. Hanggang kailan? Tanong ng isip ko. Saka naramdaman ko ang mga bisig niyang lumapos sa akin. Hinayaan ko na lang at napagdesisyonan kong pigilan ang nararamdaman ko sa pinsan ko. Kasi alam kong wala na akong pag-asa sa kanya. Hanggang kuya lang ang tingin niya sa akin. Alam ko na distansya na ako. Lumipas ang ilang buwan. Medyo nagiging close na din kami ni Enzo. Ewan ko ba, pero masarap din siyang kasama. Nakagaanan ko na siya ng loob. Madalas kasi siyang magpunta sa bahay at sunduin ako para mag-basketball. Mas madalas ko na din siyang kasama. Minsan, kasama din namin si Jake maglaro. Pero mas madalas, kami lang dalawa ni Enzo. Tsaka, medyo busy din naman si Jake kay May. Mukhang okay na din sila. Oo, nagpupuyos yung damdamin ko kapag magkasama sila. Pero ibinaling ko na lang sa ibang bagay. Ray, basketball tayo. Ray, laro tayo ng Xbox sa bahay. O kaya, Ray, movie trip tayo sa inyo. Madalas na pag-aaya ni Enzo sa akin. Aaminin ko. Medyo nakatulong din yun para unti-unti kong makalimutan ang mga nararamdaman ko kay Jake. Ito nga siguro ang kailangan ko para hindi na lumalim pa ang pagmamahal ko sa kanya. Ray, mag-bar tayo, sagot ko. Pag-aaya ni Enzo. Sige ba? Sino-sino tayo? Tanong ko. Tayo na lang, huwag mo na isama si Jake. Baka kulangin ako. Okay, anong oras ba? Ngayon na,
Magbihis ka na, uuwi din ako para makapagbihis. Sa isang bar sa may Tomas Marato, kami nagpunta. Chill-chill lang kami. Ayaw ko din naman sumayaw. Gusto ko lang talaga uminom. Salamat nga pala. Malakas na sabi niya. Maingay kasi sa loob kaya kailangan lakasan ang boses para magkarinigan. Bakit? Tanong ko sa tinanggap niyo ako sa tropa. Okay ka din naman kasing kasama. Magaan nga loob ko sa'yo sagot ko. Ako din. Magaan loob ko sa'yo. Pakiramdam ko nga best friend na kita. Okay. Ngiti kong sambit sa kanya. Hindi na din kami masyadong okay na sa amin yung chill-chill. Umuwi na din kami pagkatapos. Mula noon, may best friend na akong tatawagin. Napapadalas lalo ang punta niya sa bahay. Kilala na din siya ni Mama, kaya labas-masok na lang siya sa bahay. Minsan, doon na din siya natutulog. Makakasabay na din namin siya ni Jake sa pagligo na nakahubot-hubot. Minsan, dalawa lang kami natutulog sa bahay. Minsan naman, kaming tatlo ni Jake ang magkakatabi. Nararamdaman kong minsan nagsiselos na si Jake kasi mas madalas kong kasama si Enzo. Sige, kayo na lang ni Enzo. Tinatamad ako. Nag-aya kasi si Enzo na mag-basketball, kaya inaya ko din si Aba, tinatamad ka na ngayon sa akin. Kunway nagtatampo ako. May problema ba kayo ni May? Wala. Tipid niya ang sagot. Bakit nga? Tinatamad niya. Pansin ko, lagi kang tinatamad pag inaaya kita. May problema ba? Tahimik. Jake, sigaw ko sa kanya. Wala nga. Hindi pa din tumitingin sa akin. Anong pinagkakaganyan mo? Tanong ko. Wala. Naiinis na ako ha. Halong inis na yung boses ko. Tahimik pa rin. Ikaw kasi matamlay niyang sabi. Ano ako? Tumingin ako sa kanyang busy kakabrowse sa phone. Bitawan mo nga muna yung CP mo. Itatapon ko yan pagbabanta ko. Tumingin siya sa akin. Ikaw kasi, sagot niya. Ano nga? Inis na talaga ako. Mas madalas mo nang kasama yung Enzo mo. Ano ka ba? Tropa natin yun. Ikaw pa nga nagpakilala sa akin, remember? Nakakalimutan mo na ako pagkasama mo siya. Yumuko siya at nakasimangot. Malungkot ang mga mata niya. Napalitan ng ngiti yung inis na nararamdaman ko. Nagsiselos siya kasi kasama ko lagi si Enzo. Nanunudyo kong sabi. Nakangiti ako ng wagas-wagasan. Masarap pala sa pakiramdam na nagsiselos si Kupal. Parang gusto ko tuloy siya lalong pagselosin. Hindi pa din siya kumikibo. Nagsiselos ka, no? Panunukso ko. Hindi. Ang cute niya talaga. Ayaw pa umanin. Dagdag ko. Hindi nga. Kiniliti ko siya sa tagiliran. Malakas kasi kiliti niya doon. Tawa siya ng tawa. Hindi ko hanggang sa nahirapan na siya huminga. Saka sumurrender at nagsabi ng, oo na, tama na ka. Hindi na ako makahinga. Habang hirap huminga, saka katawa. Saka ako tumigil. Halika na, tama na yung drama mo. Sobrang laki ng ngiti ko ng time na yun. Sumunod naman siya. Nag-basketball lang kami kasama buong tropa. Hanggang sa dumilim at nagsiuwian pag sumabay si Enzo hanggang sa bahay. Naramdaman ko na namang hindi masyado nagsasalita si Jake. Nagsiselos na naman siguro. Ang cute niya magselos, promise. Mas lalo siyang gumagwapo. Linggo noon at walang pasok. Wala si Jake, kasama si Mi. Manonood daw ng sine. Kaya pinuntahan ko si Enzo.
Nababagot kasi ako sa bahay. Kilala na din naman ako ng parents at mga kapatid niya, kaya labas-masok na din ako sa bahay nila. Boy, Xbox tayo. Nababagot ako. Pag-aaya ko kay Enzo. Natapos kami mag-Xbox, nag-aya si Enzo magkape. Siya daw magtitimpla. Gusto ko kasi nakagawian na din namin yon. Tapos tatambay sa bubong ng bahay nila at mag-aantay ng sunset. Ayun nga, nasa bubong kami ng bahay nila. Nagyoyosi habang nagkakape. Ayaw niya din kasi magpakita sa parents niya na nagyoyosi siya, kaya yun ang naging hideout namin. Doon ko kinwento sa kanya kung gaano kami ka-close ni Jake. At nasabi ko din sa kanya na ako nagturo kay Jake na mag-jakol. Sa tingin ko naman kasi ay safe ang secret ko kay Enzo, kaya magaan ang loob kong sabihin sa kanya yun. Ang tangi ko lang hindi sinabi ay kung ano ang nararamdaman. Maswerte si Jake at may pinsan. Nakangiting niyang sabi, "Hindi ka naiilang sa akin nang malaman mong naghahalikan kami ni Jake dati." Tanong ko sa kanya, "Bakit naman ako maiilang? Alam ko namang walang mali siya." Sa bagay, best friend nga kita. Kaya ako sinasabi to kasi may tiwala ako sa'yo. Nakangiti ko ang sabi sa kanya. Tahimik. Kaso baka magalit ka at umiwas, panimula ni Enzo. Tahimik lang ako at naghihintay ng sasabihin niya. Gusto kita. Ano? Nagtataka kong tanong. Sabi ko, gusto kita. Gusto din naman kita kaya nga best friend tayo eh. Iba ang ibig kong sabihin. Tiningnan ko siya at nakayuko na siya. Parang Gwapo din naman talaga itong si Enzo. Papa Bol. Siyempre nagulat ako. Kaya pala napapadalas ang pagtalaw niya sa akin. Nakuha ko din naman kaagad yung gusto niyang sabihin. Pero wala akong ibang nararamdaman sa kanya bukod sa pagiging best friend. Kung ano man yan, huwag ka mag-alala. At hindi ako magbabago sa'yo. Hinawakan ko siya sa balikat habang sinasabi yun. Humanga ako sa kanya kasi malakas ang loob niyang aminin kung ano ang nararamdaman niya. Samantalang ako, hanggang medyo guminhawa ang mukha niya nung sabihin ko sa kanya yun. Promise, hindi ka lalayo sa akin. Promise. Gusto mo pinky promise pa tayo eh. Nagkatawanan kami. Tahimik ulit. Pero totoo yun. May gusto ako sa'yo. Kahit noong unang kita ko pa lang sa'yo. Pero hindi ako bakla ha. Hindi ko nga din maintindihan tong nararamdaman ko. Basta ang alam ko, gusto kita. Mahabang sabi niya. Pero hindi siya Alam ko, naiilang siya. Naiintindihan kita. Ako man ay ganyan din. Nagkagusto din ako sa lalaki. Actually, mahal ko na nga siya eh. Pero hindi din ako bakla. Naramdaman ko na lang bigla. Tumingin siya sa akin. Nagulat din siguro sa sinabi ko. Si Jake ba ang tinutukoy mo? Tanong niya. Paano mo alam? Pagtataka ko. Wala. Naramdaman ko lang. Kasi the way na pahalagahan mo siya, ay alam kong iba siya sa'yo. Ganun ba ako kahalata? Bakit si Jake hindi nakahalata yun? Buti ka pa naramdaman mo. Pero si Jake, manhid ata yun. Alam ko naman na bawal kasi magpinsan kami. Pero nahihirapan din kasi ako. Hindi ko naman pinili na maramdaman to. Malungkot kong sabi. Sayang, wala na pala akong pag-asa sa'yo, sabi niya. Nginitaan ko na lang siya. Pero kung sakali mang kailanganin mo ko, nandito lang ako. You can always count on me. Basta promise mo, walang magbabago sa atin. Wika niya. Salamat. Promise. Gumaan ang pakiramdam ko dahil sa haba ng panahon kong itinago. Dahil sa haba ng panahon kong itinago ang nararamdaman ko, ay may napagsabihan ako. At alam kong safe ang secret ko kay Enzo.
Sumagi din sa isip ko na tugunin yung nararamdaman niya sa akin. Pero alam kong mali yun. Magiging panakipmutas lang siya pag nagkataon. Gwapo naman talaga si Enzo at hindi siya mahirap mahalin. Pero sa tingin ko, hindi pa ako handa. Hindi ko pa nga kayang aninin sa sarili kong bakla ako eh.